Wasallam kanyang sinabi, Yaqulullah, ang Allah ay nagsabi, Idha arada abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha alayhi hatta ya'malaha. Ang Allah ay nagsasabi na kapag nakapag-isip ang aking alipin gumawa ng isang masamang gawain ay huwag mo na ninyo isusulat hanggat sa hindi niya ito may isagawa. So ito'y utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga malaika. Pag ang ating alipin ay nakapag-isip ng gawain masama, huwag ninyo munang isusulat ang gawain masama na yan sa kanya hanggat hindi niya ito may isagawa. فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا. At kapag ito ay naisakatuparan niya, nagawa niya yung iniisip niya masama, ngayon isulat ninyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bibitliha, ng katulad lang din niya, huwag lumagpas. Isang masama ay isang masama lang din ang isusulat ninyo. وَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنًا. At kapag hindi niya ginawa ang kanyang iniisip na masama para sa akin, sabi ng Allah, ay isulat ninyo sa kanya ang isang mabuti na kumpleto. Sabihin, kung napag-isip ka ng masama at hindi mo ginawa, nutusan ng Allah ang mga malaika na isusulat sa iyo ang isang hasana. وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنًا. At kung siya ay nakapag-isip na gumawa ng isang mabuti at hindi niya ito nagawa, isulat niyo sa kanya ang isang mabuti, sabi ng Allah. So ito'y utos sa mga malaika. فَإِنْ عَمِلَهَا, at kapag ito'y kanyang ginawa, yung naisip niyang mabuting gawain, فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْف. Susulat ninyo sa kanya ang 10 doble na kagaya nung kanyang ginawang mabuti, 10 doble na mabuti, hanggang sa doblehin ninyo ng 700 times. 700, hindi lang 700. Oo, 700 times. Isang 70. niyat mo lang na mabuti na ginawa mo at nagawa mo, 700 pala. sulat sa iyo ang 10 hasanat hanggang sa dinodoble-doble ito ng 700 times. Akhrajahu al-Bukhari, ang hadith ay inulat ni Bukhari sa kanyang sahih. So napakalawak ang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. من رحمة الله وسعة فضله وكرمه أن من هم بحسنة وعزم عليها ثم صرفه صارف عنها فإنه يكتب له ثواب نية الصالحة. Kabilang sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa rahman ng Allah, pagiging malawak ng kanyang fadl, biyaya, pagpapala, ang isang tao kapag nakapag-isip ng mabuti at ibig sabihin, naisip mo ang mabuti at gusto mo siyang gawin, no? Gagawin ko ang ganito. Pagkatapos ay naging abala siya, hindi niya nagawa yung iniisip niyang mabuti. Hindi niya na isakatuparan, isinusulat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya dahil lang doon sa niyat niya ang gantimpala, isang gawain mabuti, susulat sa kanya ang hasana wahida. Kapag ito ay naisakatuparan niya ay dinodoble-doble sa kanya ang gantimpala nito. Ganon din sa gawaing kasalanan, masama. Sino man ang makapag-isip gumawa ng gawaing masama at hindi niya ito nagawa, isusulat sa kanya ang isang hasana. Kung nagawa niya ito, isusulat sa kanya ang isang sayyi'a o isang masama. So gano'n, ibig sabihin mas kukunti ang pananagutan sa gawain masama. Yan ay pinapakita lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang si'at rahmatihi, lawak ng kanyang rahma, awa na kanyang sinabi sa hadith qudsi, anna rahmati wasi'at ghadabi. Ang aking awa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay saklaw niya ang aking galit. So ang awa ng Allah mas malawak kaysa sa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga aral na mapulot natin dito, una, sa'atu rahmatillah wa azimu fadlihi. Ang pagiging malawak ng rahma ng Allah, pagiging dakila ng kanyang pagpapala. Anna al-muslima yuthabu ala hammihi bil hasanati walau lam ya'malha. Ang Muslim ay ginagantimpalaan sa kanyang mga nagagawang mabubuti, sa kanyang mga ham. Ibig sabihin ng ham ay iniisip pa lamang kahit pa ito'y hindi pa niya nagawa. Ginagantimpalaan siya ng mga doon. At pangatlo, anna man hamma bi sayyi'atin fatarakaha lillahi utiba ala dhalik. Sino man ang makapag-isip gumawa ng masama,
ngunit ito hindi niya itinuloy para sa Allah, ginagantimpala siya dito. Pangapat, mudha'afatu thawabil amal al-hasana, dinodoble-doble ang gantimpala ng gawaing mabuti. At ang mga amal salihah, alam po natin na malimit itong nababanggit sa Quran. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihat. Amanu wa 'amilus salihat. So ang iman, kailangan mayroon itong kaakibat na amal salih. Hindi sapat ang iman na walang amal salih. Sa Quran, lagi po natin maririnig katiyakan, katotohanan, yaong mga naniniwala at gumagawa ng mga matutuwid na gawain. Yung mga amal salihat natin, hindi lang po dito sa mundo natin ito mapakikinabangan, bagkus lalong-lalo na sa kabilang buhay. Hindi tayo makakapasok sa Jannah ng dahil sa ating mga amal saleh, kundi makakapasok tayo sa Jannah ng dahil sa awa, rahma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang awa at rahma ng Allah ay malapit ito sa mga tao na gumagawa ng amal saleh. Ala inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Di ba ang rahma ng Allah, sabi niya sa Quran, ay mas malapit sa mga taong gumagawa ng mabuti, mga muhsinin, mga matutuwid. So sabi natin, ang ating mga amal saleh dito pa lang sa mundo ay pakikinabangan mo na, magdudulot na ito ng kabutihan sa iyo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Mabubuting gawa, amal Kung saleh. maalala natin yung hadith ni Bukhari at Muslim, inulat ni Bukhari at Muslim, ito ay ang tatlong lalaki, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay naglalakbay hanggat sa sumilong sila sa lilim ng kuweba, kahap. Sabihin, pumasok sila doon sa kuweba upang mamahinga at doon matulog nung magpalipas ng gabi. At nung sila ay nasa loob na, ay biglang nagsara yung bato na malaki. So nasaraduhan sila doon sa loob ng kuweba. Wala silang makita kundi puro dilim. Pero dahil sa pagod, hinayaan nila muna yon, natulog sila. Nakatulog sila dahil sa pagod. Inaumagahan, pagkagising nila, hindi sila makalabas. Napakalaking bato ang humarang sa kuweba, sa daanan nila. Sila ay nag-usap-usap at kanilang sinabi na hindi tayo makakaligtas at makakaalis sa lugar na ito maliban lang sa inyong dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dua ninyo sa Allah, sa pamagitan ng inyong mga gawain saleh, mga matutuwid na nagawa, maaaring pakinggan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang isa sa kanila ay nagsabi, sabi nung isa, ako ay minsan, dahil sa pagmamahal ko ng aking dalawang magulang, hindi ko sila pinababayaan ni minsan. Hindi ko inuuna ang sinuman sa kanilang pagkain at pag-inom. Maging ang aking sarili, ang aking mga anak, laging nauuna ang aking dalawang magulang. Minsan ako'y lumabas patungo sa gubat, sabi nitong isa sa tatlong ito, upang kumuha ng mga kahoy. At ito ay hanap buhay nila, no? O pagdatong sa bahay. At medyo na-delay ang pag-uwi ko sa bahay. Nung ako ay dumating sa bahay, nadatnan ko ang aking dalawang magulang na tulog na. Hindi ko nagawa ang aking araw-araw na ginagawa bago sila matutulog. Tinitimpla ko yung gatas nila, yung kinakain at iniinom nila at ibinibigay ko sa kanila. So hindi ko nagawa yun hanggang sa pagdating ko sa bahay, tulog na silang dalawa. So ngayon, ang ginawa niya, kinuha ko yung pagkain nila, sabi nito, mama, pinimpla ko, hawak-hawak ko ang kanilang iinumin, at nasa bandang tabi nila ako. Ayaw ko naman silang dalawang gisingin dahil sila tulog. Hinintay ko na lang na sila ay magising hanggang sa sumikat ang araw. No? So siya ay nakaupo lang. Hawak-hawak niya yung iniinom ng kanyang dalawang magulang. At ang aking mga anak, sabi niya,
ay umiiyak na sa gutom. No? Umiiyak na sila sa gutom, subalit hindi ko sila inuuna kaysa sa aking dalawang magulang. No? So sabi niya, hanggang sa magising silang dalawa at ibinigay ko sa kanila ang kanilang pagkain at inumin. Sabi niya, Ya Allah, kung ang gawain ito ay aking nagawa, alang-alang sa iyo, ibtiga wajhik, para sa kasiyahan mo sa akin, para ako'y iyong kalugdan, kung ito ay iyong tinanggap, iligtas niyo po kami mula sa kuweba na ito, mula sa batong ito na nakaharap sa amin. So ang bato, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay gumalaw. Pagkagalaw niya, maliit lang ang butas na nasisilip nila, nakita nila yung araw, hindi nila kayang lumabas mula rito. No? Hindi nila kayang itulak yung bato na yan, napakalaki. Yung isa ay nagsabi, sabi niya, ako naman, minsan ay napamahal ako sa aking pinsan na babae. Anak ng aking tito, ibn Ammi, kung saan pagmamahal na siyang nararamdaman ng lalaki sa babae. Labis na pagmamahal. At inalok ko siya, inalok niya itong babae at anong tawag dyan? Inakit, no? Inakit ko siya sa kanyang sarili, ngunit siya ay tumanggi. Pagkaraan ng maraming panahon, ang aking pinsan na babae na minamahal ko ay bumalik. Bumalik siya sa akin dahil sa pangangailangan sa sarili. So dahil sa pangangailangan, gipit siya, no? Sa buhay. At ipinangako ko sa kanya, sabi ko sa kanya, ibibigyan kita ng 140 dirham o dinar, at ang dinar, pera nila noon ay alahas, no? Ginto. Bibigyan kita ng 140 dinar sa kondisyon na ibigay mo sa akin ang gusto. So siya ay natutukso doon sa kanyang pinsan na babae. So ang babae ay napilitan pumayag dahil sa kahirapan, no? At nung tabihan na niya ito, sabi sa kanya ng babae, matakot ka sa Allah. Huwag mong gawin ang isang bagay na hindi nararapat sa iyo. Dahil dito ay iniwan niya itong babae. Pati yung kayamanan, yung pera na ibinigay niya ay hindi niya kinuha mula sa babae niya. At iniwan niya ito dahil sa takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at kanyang sinabi, Ya Allah, kung ang gawain ito ay nagawa ko para sa inyo, upang ako'y iyong kalugdan, kasiyahan, iligtas niyo po kami dito sa batong ito na malaki. So gumalaw muli yung bato, subalit hindi pa rin nila kayang lumabas. Hindi pa rin kasya yung ulo nila at yung katawan nila. Sabi nung ikatlo, ako naman ay nag-aarkila ng mga tao. Nagbabayad ako ng mga tao upang magtrabaho sa akin. Binabayaran ko sila hanggang sa minsan naibigay ko na ang lahat ng sahod ng mga manggagawa sa akin, maliban sa isa, sapagkat yung isa ay umalis, iniwan niya ang kanyang sahod. Ngunit ang ginawa ko doon sa kanyang sweldo ay ininvest ko ito, pinarami ko, no? Hanggang sa lumago ito. Hanggang sa makaraan ang mahabang panahon, bumalik yung tao at sinisingil niya sa akin ang kanyang sahod. Sabi ko sa kanya, ang sahod mo ay ang nakikita mo na yan sa pagitan ng mga bundok na yan. Maraming tupa, maraming kambing, maraming baka, maraming camel, no? Sabi nung tao, iniinsulto niyo ba ako? Sabi nung mama, hindi kita iniinsulto, subalit ang sahod mo ay pinarami ko, pinalago ko. Ibinili ko ng isang tupa hanggang sa dumami, hanggang sa ganyan na. Lahat ng yan ay sa iyo dahil yan yung sahod mo. At ito'y kinuha ng mama, lahat, wala siyang itinira. Sabi ng lalaki, Ya Allah, kung ang gawain ito ay ginawa ko para sa inyo, upang abay inyong kalugdan, kasiyahan, ay iligtas niyo po kami mula sa
batong ito na napakalaki. So ang bato ay gumalaw hanggang sa sila ay nakalabas doon sa kuweba. So ito ay hadith na inulat ni Bukhari at Muslim na kung saan pinakamabisa na sandata ng isang mu'min ay ang dua niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siyempre sa hadith na ito makikita natin ginamit nila ang kanilang mga amal saleh. Ang kanilang mga mabubuting gawa ay ginamit nila, binanggit nila ito upang sila ay tugunan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang dua. So ang isang tao pwede mong banggitin ang mga mabubuti mong gawa, no? Kapag ikaw ay nadudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, katulad nito, no? Ya Allah, yung ginawa kong mabuti na ganito, kung yun ay para sa inyo, sana po ay lalo niyong pag-iibayuhin ang aking biyaya, ng aking bliss. So pwede po yun, no? Sa pagdudua. At gayon din, na malinaw rito, na ang amal saleh ay nagiging protection nito ng tao dito pa lang sa mundo. Tagapangalaga. Nakita ninyo pagkaraan ng kalungkutan, no? Pagkaraan ng kagipitan doon sa ilalim, sa madilim na lugar, sa ilalim ng kuweba, ay nasundan nito ng kaginhawaan dahil sa kanilang mga amal saleh. Siyempre nandoon yung magandang intensyon. Ibig sabihin pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala. At nandoon ang tawakkal, pagtitiwala sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay marami siyang ginawa ng mga gawain ng isang tao na dito pa lang sa mundo ay makakapangalaga na ito sa iyo. Katulad ng dhikr, ang pagdidikir natin, no? Sino man ang magsabi ng Sayyidul Istighfar? Ano po ang Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ito ang pinuno ng paghingi ng kapatawaran sa Allah. No, ito ay dhikr. Maiksi lang po yan. Sayyidul Istighfar. No, madaling hanapin yan kahit saan makikita po natin. Na kung saan sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang bumigkas nito sa umaga bago sumikat ang araw, ay magkakaroon siya ng pangangalaga mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sakaling inabot siya ng kamatayan sa araw na yan, ay makakapasok siya sa Jannah. Ano po? Saan daw nakikita yung